mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ito na naman po ang araw na ibinigay ng Diyos sa atin upang ihayag ang kanyang kabutihan at pagmamahal sa bawat isa sa atin. At ito po ang araw na ating paghandugan siya ng papuri at pagsamba sa pamamagitan ng mga awitin at mensaheng ating mapakikinggan mamaya. At hinihiling ko po sa bawat isa na ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pagsamba natin at pagpuri sa ating Panginoon. Ating po siyang awitan.
Amen. Maraming salamat. Tayo po ay tumayong lahat. Yumuko at manalangin. Diyos naming kapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob mo na naman sa bawat isa sa amin, Panginoon, na kami po ay tinipon mo sa iyong bahay panambahan upang kami po ay magkaisa, Panginoon, na magpuri sa iyo, sambahin ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin na niloob mo na nandito kami dahil ikaw po ang siyang dahilan na narito kami, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, alisin mo ang anumang balakid sa puso't isipan namin upang sa ganun, Panginoon, ay maibigay namin sa iyo ang pinakamainam na pagsamba namin sa iyo. Patawarin mo kami sa aming nagawang mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Upang sa ganon ay karapat-dapat kami, Panginoon, na magpuri sa iyo. Ganon din, Panginoon, na buksan mo ang aming mga pangunawa. Bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, upang sa ganon ay maunawaan namin ang iyong mga salita na maririnig namin, Panginoon. Ganon din po ang iyong gagamitin na daluyan ng iyong mga salita ay ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna sa kanya, Panginoon. At i-bless mo, Panginoon, ang lahat po ng parte ng gawain ito. Naway, Panginoon, ikaw lamang po ang siyang maitataas. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Patuloy po tayong tumayo. Gatatang iibay botang taawit 47. Kundi kagyan na ububog na yapo. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na si Yahweh, kataas-taasan ay dakilang hari. Dapat na igalo. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao. Sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga tinira. Lumuklok sa trono ni Yahweh na ating Diyos. Ginawa at trumpeta ang siyang tumutunog. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya ay papupurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya
sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila, sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawan. Lahat ay sa Diyos na kataas-taas. Amen. Marayaw iyaw. Ayan. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. Bago po natin kantahan ang Diyos, nais ko pong basahin ang salita niya sa Psalm 113, ang 1 hanggang 3, verse 1 hanggang 3. Ang sabi niya, praise the Lord, praise all servants of the Lord, praise the name of the Lord. Let the name of the Lord be praised both now and forevermore. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. Tunay nga po na ang Diyos lamang ang ating sambahin at papurihan ngayong araw na ito, ngayong oras na ito. Ngayon po, inaanyayahan ko ang bawat isa na we lift our voices to our one and only living God. Kantahan po natin ang Diyos. Above all things, His love endures
inaanyayahan ko po na ang lahat po ay tumayo at para sa patuloy po nating pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Ipapotang po iya po na patuloy ka po kansyonan.
most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Is the Lord in whom we have the victory. He leads us against the enemy. He leads us against the enemy. We bow down on our
Iyafo Ragi. Ayan. Marayang Iyafo igatam tawet at templo na kaya tambi uli welcome. Nasingap ko si Ate Michelle. Ate Michelle, welcome back uli tawet at templo na Iyafo. Sa ngawe po, sini po Maya o may madayaw tayafo. Sini po Maya o may magoldo mangi-share ta goodness na Iyafo ta life na. Good afternoon. Good afternoon po. Gusto ko pong papurihan ang ating Panginoon sa natapos po na VBS sa GBC Reyna Mercedes. Dahil meron po tayong 25 na bata na napag-graduate po sa Reyna Mercedes. At sa kabutihan po ng Panginoon, kanina po ay may ilan ba tayo, Vic? 7 ata sila? 8 na mga batang bumalik sa Sunday School sa Reyna Mercedes. Hindi lang daw po nakapunta yung iba kasi nag-celebrate daw ng birthday yung isa. So sana po magpatuloy sila every Sunday. Kabutihan ng Diyos sa amin din, sa family ko, ako personally, kasi yung work ko po, kasi ngayon meron akong Sunday. Dahil po sa parang promotion siya or something, mamumove na po ng Sunday and Monday ang off ko. Kaya yung Sunday ko talagang may focus po sa Sunday School sa Reyna Mercedes. Glory to God po talaga sa timing niya sa lahat. And patuloy po sana nating ipanalangin pa yung mga BBS pa sa mga other churches, lalo na po ang Santa Maria. Tuesday, Wednesday, and Thursday po. Yun lang. Amen. Marayaw Iyafo provision na wisdom strength to niyawa kids teachers ira members to kids ira VBS na Reyna Mercedes. Ipapatan po Iyafo muragi ira. Yari lagoy dasal tampo imapangi pagato VBS na karuwang to churches kasi arupay po ariyan na po na baling. So sa ngaway po sinipaga po Maya madayaw tayafo. So no amang nga na ay ginatam labi itaday to kansyong nage na po na mensahe. Popotan po Iyafo tamuragi.
Muli isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Pangunahin sa lahat, bigyan po natin ng paggalang ang salita ng Diyos. Tayo po ay tumayong lahat at buksan natin ang ating mga Biblia sa unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. 1 Timothy chapter 6. At basahin po natin mula sa ikatlong talata hanggang sa ikasampu at ganito pong mababasa. Ituro mo at ipatupad ang mga bagay na ito. Kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagdebate tungkol sa mga salita, mga bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutsaan at pagbibintang. Mahilig din siyang makipagdebate sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ng relihiyon. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala din tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya nga, dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at isinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Tayo po'y manalangin. Kabanal-banalang Diyos, Ikaw ang nag-iisang Diyos. Wala kang kaparis, wala kang kapantay, wala kang katulad. Mahabagin ka, Panginoon. Dakila ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan ay magpawalang hanggan. Sinasamba ka namin sa mga oras na ito at patuloy ka naming sasambahin habang kami po ay nabubuhay sapagkat ito nga ang rason ng pagkalalang mo sa amin, ang dakilain at sambahin ka sa lahat ng pagkakataon. Tulungan mo nawa ang bawat isa sa amin na sa aming pakikinig ay mabigyan kami ng karunungan mula sa langit upang ang nais mong ituro sa amin, Panginoon, ay lubos naming maunawaan at maitanim sa aming mga puso't isipan at maisabuhay namin ang mga ito, Panginoon. Nawa ang iyong banal na Espiritu ang mangunas sa aming lahat sa iyong lingkod na gagamitin mong magpapahayag sa mensahe ng iyong mga salita at ganun din, Panginoon, sa mga anak mong pinili mong makarinig ng mga salita mo sa hapong ito. Pagpalain mo nawa ang bawat isa sa amin at nawa ay pahintulot mo na tunay na madakila ka namin, masamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige, tayo po yung upo. At pag-usapan po natin ang inihandang mensahe para sa atin sa hapong ito, ang contentment in Christ in a culture of wanting for more. Contentment in Christ in a culture of wanting for more. Ang pagkakaroon ng kakontentuhan kay Kristo. Ang sa Tagalog niya ay kasiyahan yata yung nandito sa Tagalog, sa verse 6. Kung masiyahan. Ang pagkontento kay Kristo sa kulturang
naghahangad ng mas marami pa. Kasi tayo'y nabubuhay sa kultura, sa kasalukuyan, na kung saan karamihan sa mga tao ay gusto nilang magkaroon ng mas marami pa kaysa sa kasalukuyang nasa kanila. So yan po ang pag-uusapan natin sa hapong ito. Sapagkat sa ayaw at sa gusto po natin, ang kasalukuyang henerasyon na ating kinabibilangan sa ngayon, ang kasalukuyang panahon ay nakikilala. This is marked by restless striving na tinatawag. Parang walang kapagurang paghahanap ng mga bagay na gusto nating mapasa atin. Yan ang nangongonsume sa mga tao. At kahit na hindi biglaan o kaya very subtle kasi ang influensya nito sa buhay natin, unti-unti ay ganito ang nagiging focus ng buhay natin kapag tayo'y nahihiwalay sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, may impluensya sa atin. Katulad nga ng sabi ko kanina umaga sa Santang Maria. Dati, napakasimple ng buhay. Yung mga tao sa isang komunidad ay halos magkakilala lahat. Pero ngayon, halos pati kapitbahay mo mismo, hindi mo nakilala. Diba? Lalong-lalo na kapag nagiging urbanized ang lugar, katulad ng mga syudad. Halos hindi mo nakilala, pati mismo ang kapitbahay mo. And dahil dyan, ang kultura na kinabubuhayan natin ngayon, it constantly urges us to want more, to achieve more, and experience more. Bakit? Kasi sa ayaw at sa gusto natin, parang nagiging kompetisyon ng buhay. Na kung ano yung nasa iba, ay gusto mo na magkaroon ka din, o mas higit pa sa nasa kanila. At yan ay impluensya ng tinatawag na materialism na kinabubuhayan ng mga tao. At talagang nai-impluensyahan po tayo ng katotohanan yan. Kaya nga, yung mga patalastas dyan sa social media, kaya they thrive, kaya't nabubuhay, kumikita ang mga patalastas na yan, because they know exactly kung ano ang i-offer nila sa tao, because ang mga tao ay merong dissatisfaction sa kaloob-looban nila sa kasalukuyang buhay o estado ng buhay na kinabibilangan nila. And ang social media quietly cultivates yung tinatawag na comparison. Yung sinasabi ko nga na you tend to compare yourself, your life sa iba. Bakit sila merong ganito sa amin wala? Yan ang nangyayari. And the spirit of this age, unti-unti po, very subtly persuades us, no, na ang pagkontento, ang contentment is found in accumulation of things rather than in communion with God. Ngunit, ang sinasabi ng banal na kasulatan ay iniimbitahan tayo, it calls us to a radically different posture of our heart na kung saan itutuon ang puso natin, sapagkat alam naman natin na kung anong laman ng puso natin, ayon ang nagdi-define kung anong klase ng buhay tayo meron. No? One that rests not in circumstances, but in Christ alone. Yan ang imbitasyon ng Biblia sa atin. So, nagkakaroon ng parang competition between the influence of culture we live in at saka sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ngunit, ang true spiritual maturity, kapag tayo nga po ay Kristiyano, ang palatandaan na tayo ay matured sa ating spiritual na pamumuhay, ang spiritual maturity, ay hindi po nasusukat
sa dami ng nasa atin, how much we possess, but how deeply we trust the Lord who provides all that we need. Kung paano pa tayo manalig at magtiwala sa Diyos na siyang nagbibigay sa lahat ng pangangailangan natin. Dahil hindi nga madali ang pamumuhay sa ngayon. Alam naman natin, bigla-biglaan kung minsan tumataas ang presyo dahil sa mga bagay na hindi natin na nababantayan ng pangyayari. Tulad ng giyera na yan. Oh. Tapos, yung mga nanunungkulan pa sa gobyerno ay hindi lubusang kabutihan ng mga mamamayan ang kanilang isinasaalang-alang, kundi inuuna nilang isulong ang pansarili nilang kapakanan. Mas gusto nilang magpayaman kaysa sa tunay na maisaalang-alang ang pangangailangan ng mga mamamayan. At yan ang reality sa buhay natin ngayon. Nakikita natin yan. No? Hindi lingid sa kaalaman natin. Kaya nga may mga bangayan dyan sa Senado, sa Congress, at kung saan-saan pa sa social media, may rallying nangyayari. Kasi yan walang kakontentuhan ng tao. At ang reason bakit hindi tayo nakukontento, palagi tayong nakukulangan sa lahat ng bagay na meron sa atin at nararanasan natin. So, sa mundong ginagalawan natin na kung saan nagiging materialistic ang kultura, ang focus ay tinatawag na consumerism. Diyan na tayo nabubuhay ngayon. Ang gusto ng tao, they consume a lot of things. And, anong pinopromote yan? Nadidevelop sa tao ang greed, ang selfishness, ang individualism. No? Yan ang nagiging constant struggles ng mga tao. Kung uunahin mo ba yung kapakanan ng sarili mo, ng pamilya mo, o isaalang-alang mo din ang kapakanan ng iba. We are always tempted na ang isipin natin palagi ang mga sarili natin. Unahin natin ang kapakanan natin. Oftentimes, na naisasantabi natin at the exclusion and expense of others. Naisasantabi na po natin ang pangangailangan ng iba. So, maraming tao, iniisip nila sa kanilang sarili na dapat sila munang unahin nila, dapat ang concern muna nila ay yung sarili nilang well-being kaysa sa pangangailangan ng kanilang kapwa. Ngunit, hindi yan ang tinuturo ng Biblia sa atin. Hindi yan. This is not the way it should be for Christians like us. Yan ay contrary sa principle, sa prinsipyo ng buhay na iminodelo ng ating Panginoong Hesus sa atin ayon sa Biblia. So, magfo-focus po tayo sa dalawang bagay ngayon. Kasi, ang sinasabi ng Biblia dito sa binasa natin sa 1 Timothy chapter 6, particularly sa verse 6. Ang English translation niya, now godliness with contentment is great gain. So, itong mga turo na sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ituro mo at ipatupad ang mga bagay na ito, sabi niya. Nasa upper verses pa yan mula sa chapter 5, ngunit isa, mag-focus tayo sa mga turo na yan, na ang focus natin ay itong godliness and contentment. Because the Bible asserts that godliness with contentment is great gain. Kung ang iba, yung baluktot ang pag-iisip nila, inaakala nila na ang reliyon, anong sabi dun sa binasa natin? Ang akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ng reliyon. Godliness is a means of gain. But, actually, godliness with contentment is great gain. So, mga kapatid, dito tayo mag-focus. Ano po? Although, ang godliness is a rare virtue. No? Rare virtue po ito, bihira. Ngunit, bawat anak ng Diyos, tunay na disipulo ni Jesus, ay kailangang ito ang hangarin natin. We need to strive for godliness kung tayo tunay
na anak ng Diyos. Yan ang sinasabi sa chapter 4, nitong 1 Timothy verses 7 to 8. Ang sabi, huwag mong pagkaksayahan ng panahon ng mga alamat na walang halaga. Sa halip, pagsumikapan mong maging makadiyos. Yan ang bilin ng Biblia. Kung ikaw ay tunay na nabibilang sa pamilya ng Diyos, kailangan hinahangad natin ang pamumuhay na makadiyos. At ang godliness na yan, godliness flows from the fear of the Lord, resulting in loving God wholeheartedly and caring sincerely for others. So ito po ang unang nais kong ibahagi sa inyo. The first point is that godliness is a virtue that seeks the glory of God above all else. Godliness is a virtue that seeks the glory of God above all else. Wala pong ibang hinahangad ang tunay na Kristiyano na sa buhay niya ang pagiging makadiyos ay yung hinahangad mo na palagi mong nabibigyan ng karangalan na dadakila palagi ang Diyos sa buhay mo sa lahat ng iyong ginagawa. Katulad ng sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, ang sabi po niya doon ay ganito. Sa verse 31 ng 1 Corinthians 10, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ibig sabihin, kahit lang sa pagkain, kahit lang sa pag-inom, ibig sabihin, kahit sa pinakasimpleng bagay na ginagawa natin, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, wala dapat tayong hinahangad kundi maparangalan ng Diyos. Ito ay hindi natin kayang i-produce sa sarili natin, sapagkat godliness is a byproduct of our union with Christ. Nung ang Ama natin sa langit ay ipinagkaisa tayo sa kanyang anak na si Jesus through our faith, dahil sa pananampalatayang ibinigay niya. Ang Espiritu Santo ang siyang nagpro-produce ng godliness sa buhay natin. Sapagkat godliness is a fruit of the Holy Spirit. It is not our fruit. Kung babasahin po natin ang Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Isa po sa bunga ng banal na Espiritu ay ang pagkamakadiyos, godliness. So hindi po natin basta may po-produce ito sa sarili nating kakayahan. Ngunit ito ay nakikita bilang bunga ng paghahari ng banal na Espiritu sa buhay natin as we walk in obedience sa kalooban ng Ama natin sa langit. So, ang godliness po, ang pagiging makadiyos, ay hindi lamang merely external morality, ngunit ito po ay isang inward transformation na nangyayari sa atin dahil sa kagandahang loob ng Diyos. So, together with the joyful trust in the providence of God, ang mga taong tunay na makadiyos, godly person's life, ay pinapatunayan po ng buhay ng isang makadiyos na tao ang kapangyarihan ng kagandahang loob ng Diyos that is at work with Him. So, habang hinahangad po natin ang pagiging makadiyos na buhay, as we learn and consider na tayo ay kailangang mabuhay ng makadiyos, hindi na po tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Bagkus, ikino-consider din po natin pati ang pangangailangan ng ating mga kapwa. Ang ganyang klase ng pamumuhay, it reflects the character of Christ, na siya mismo bilang Diyos at Panginoon ay pinili niya to humble Himself and He gave Himself for the good of His people. Pinili po niyang ibigay ang sarili niyang buhay para sa pakinabang natin. Kaya, kung tunay tayong nabubuhay ayon sa pamumuna ni Kristo,
dapat ay hindi tayo makasarili. Hindi yung sarili lang na kapakanan natin ang ating sinasaalang-alang, bagkus pati ang kapakanan ng ating mga kapatiran, lalo na ay dapat isinasaalang-alang din po natin. Ang ganyang pamumuhay, godliness, nagbibigay ng kadakilaan sa Diyos. Kaya nga, kahit na ano pa man ang maabot natin, kahit na ano pa ang ma-acquire natin sa buhay na ito, edukasyon man, yaman, kahit na ano, if we fail to bring glory to our Father who lovingly cares for His children, we fail. We totally fail, mga kapatid. Kaya nga, no wonder, hindi tayo nagtataka na ang salita ng Diyos sa binasa natin, it bears witness that godliness with contentment is great gain. Wala po tayong gain kung we fail to glorify God in everything we do. Kaya nga, hindi natin tinatanggi ang kahirapan. Kasi kung minsan, yan ang rason kung bakit nagiging makasarili ang tao. Paano na lang kung ibibigay ko to, ano na ang matitira sa akin? Paano kapag sinakripisyo ko ito, ano na ang gagamitin ko para sa aking mga anak? Ngunit ang isang taong nabubuhay na maka-Diyos, they do not deny difficulty, but interprets every circumstance through the lens of God's wisdom and loving providence. Isinasaalang-alang niya maging ang pangangailangan ng kanyang mga kapatiran, ng kanyang kapwa, sapagkat siya'y lubos na nagtitiwala sa kakayahan ng Diyos at sa kanyang hindi nagkukulang na pagbibigay, pag-aabot ng kanilang pangangailangan. So, mga kapatid, naranasan na ba natin na isang rason kung bakit hindi natin maisaalang-alang ang pangangailangan ng iba ay dahil na nga, sabi ko, mismo tayo nagkukulang. Sabihin natin, hindi pa nga sapat ang nasa akin para sa pangangailangan natin. Paano pa ako magbibigay? Ngunit, huwag natin kakalimutan. Huwag po natin kakalimutan, mga kapatid. Hindi po nasusukat ang godliness sa dami ng nasa atin, kundi kung paano natin nabibigyan ng kadakilaan ng Diyos sa ating pamumuhay. Amen. So that's godliness. Ang pangalawa, sa contentment naman tayo. Because sabi nga, godliness with contentment is good. And contentment in Christ, dapat ang hinahangad natin dito sa kasalukuyang kultura kung saan tayo nabubuhay, ng bawat isa ay hinahangad nila ang mas marami pa. They want more and more and more. Number 2 is that contentment flows from a proper understanding of eternal realities. Contentment flows from a proper understanding of eternal realities. Karamihan sa mga tao, ang pananaw nila sa buhay, ang direksyon sa buhay, ang akala nila ang buhay ay dito lamang at wala nang iba. Kung hindi po natin lubos na nauunawaan ang reality ng
eternity, eternal realities, na ang mga bagay na tunay na mahalaga sa Diyos para sa atin ay nasa langit na, ay wala pong tunay na kakontentuhan sa atin. Ang sabi nga ng isang theologian, manunulat, si Jerry Bridges, ang contentment, ang pagkontento, is one of the most distinguishing traits of the godly person. Because godly person has his heart focused on God rather than on possessions or positions or power. Ang tunay na taong nabubuhay ng makadiyos, ang kakontentuhan ay nakikita sa kanya, at yan ang one of the most distinguishing traits ng godly person. Bakit? Sapagkat ang tunay na makadiyos na tao, ang focus ng puso niya ay nasa Diyos kaysa sa mga bagay lamang na pwedeng mapasa atin dito sa kasalukuyang buhay. Kaya nga ang sabi ng Apostol Pablo kay Timoteo dito, sa verse 4, nang binasa natin at 5, sabi niya, siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manunisa, makipagdebate tungkol sa mga salita, mga bagay na humahantong sa inditan, alitan, kutsa at pagbibintang. Mahilig din siyang makipagdebate sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ng religion. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo dyan ay mga taong hindi makadiyos. Ang buhay nila ay nakatuon sa mga bagay na ganyan na walang kabuluhan. Sa eternal reality, walang eternal significance sa mga bagay na yan. Yan ang ibig sabihin ni Pablo. Ngunit ang tunay na makadiyos, kinikilala niya na sa verse 7 sabi, for we brought nothing into this world. Sa Tagalog niya, wala tayong dalang anuman sa sanglibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Ibig sabihin, kapag ikaw ay aware na ganyan, ang buhay, hindi po tayo nako-consume ng materialism sapagkat alam natin na wala namang taong isinilang na dati nang may hawak na barya o ginto sa kamay niya. Sino bang sinilang sa atin dito? Kapag labas niya sa sinapupunan ng nanay niya, dati na siyang may hawak na barya o ginto. Sino? Wala, di ba? Kahit pa ang gawain ng mga tao kapag ililibing na ang kanilang mahal sa buhay, pinapabaunan ng kung ano nilalagay sa kanilang kabaong. Walang kwenta yun. Madadala ba nung patay yung mga pinapabaon sa kanya? Magagamit pa ba niya yung damit, yung sapatos, sa kung ano-anong nilalagay doon? Hindi na. Wala tayong madadala. Dahil wala nga tayong dinala. May dinala ba tayo nung tayo sinilang? Wala. So, ibig sabihin, ang pagkontento, mga kapatid, ay yung meron kang pagtitiwala na kung saan hindi nagkukulang ang provision ng Diyos sa pangangailangan mo. At ang Diyos ay hindi rin nagkukulang ang kanyang kagandahang loob para sa mga sirkumstansyang pinagdadaanan natin. That is contentment. Ngunit, nagkakaroon ng discontent ang tao. Ang sabi nga ni Jerry Bridges dyan, ang kawalan ng pagkontento o kakontentuhan is one of the most satanic of all sins. And to indulge in it is to rebel against God, just as Satan did. Bakit satanic? Kasi yan ang nag-characterize kay Satan. Hindi siya nakontento sa kalagayan niya bago siya nagkasala
at itinapon ng Diyos sa lower region. Kaya nga, pati mga kampo niya itinapon dito sa mundong ginagalawan natin, kung kaya merong nag-exist na mga evil spirits ngayon. And kapag hindi tayo nakukontento, wala tayong pagkakaiba kay Satanas na hindi nakontento sa dati niyang kalagayan, gusto pa niyang agawin ang trono ng Diyos. Kaya siya ay naparusahan at naitapon sa mundong ating kinabubuhayan ngayon. At ang katagang ay mabigat na pananalita, hindi ba? It sounds strong. Ngunit, ang katotohanang nasa mga katagang they expose the spiritual seriousness of discontentment. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos. Sapagkat pag hindi tayo nakukontento, tandaan po natin, discontentment is an expression that we question God's wisdom. Discontentment is an expression that we doubt His goodness and we challenge His fatherly care. Yan ang pinapahayag ng hindi pagkontento. Kinukulang, parang hindi ka nagtitiwala sa kakayahan ng Diyos, sa kabutihan niya sa buhay mo. Katulad ng ginawa ng mga Israelita noon. O kaya ang ugat niyan sa Garden of Eden. Ano ba ang bilin ng Diyos kay Adan at Eva? Kainin niyo lahat ng anumang makita niyong bungang kahoy sa Garden of Eden. Maliban lang sa dalawang puno sa gitna. Ang Tree of Knowledge and Tree of Life. Wala silang kahirap-hirap. Hindi sila nagtanim. Ang Diyos lahat ang nagpatubo, ang Diyos lahat ang nagpabunga. Sa lahat ng kakainin nila, hindi na nila kailangang magpagod. Ngunit, hello. Buti naman at bumalik ang kuryente para hindi maubos ang boses ko. Discontentment questions God's wisdom. Sabi ko kanina, hindi na kontento si Adan at si Eva. Wala na nga silang hahanapin pa. Hindi na nila kailangang magtanim pa. Pipitasin na lang nila ang kakainin nila. Ngunit, bakit? Natukso pa si Eva na kumuha at kainin ang bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos. Ano bang tukso sa kanya? Masarap kasi eh. Kaya nung nakita niya, it was pleasing to the eyes. Yun, pumitas siya. Kumain at binigyan si Adan. At ang kasalanan ay pumasok at kumalat sa sangkatauhan, pati ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala, ayon sa Romans 5 verse 12. Maging sa buhay ng mga Israelita, nung sila ay inakay ng Diyos palabas sa Ehipto, they were wandering in the desert. Doon sa disyerto, kasama nila ang Diyos sa pamamagitan ng pillar of fire sa gabi and pillar of cloud sa araw. Hindi lang yon. Hindi sila nagtanim. Nahuhulog na lang tuwing umaga ang kakainin nila na tinatawag na mana. Pupulutin na lang nila. Ang bilin ng Diyos sa kanila, kumuha lang kayo ng eksakto sa pangangailangan nyo sa buong araw. Sapagkat kinabukasan, may mahuhulog muli. Ngunit, ang puso ng tao, dahil nga hindi nakukontento, they want for more. Anong ginawa ng iba? Imbes na isang salop lang dapat ang kailangan nila, kumuha sila ng 2 salop. O anong nangyari?
nung tinignan na nila ang kinabukasan, yung itinago nila na sobra sa pangangailangan nila, inuod na, hindi na nila makain. Iyon ay pagtuligsa ng Diyos sa kanila, sa kawalan nila ng pagtitiwala sa kakayahan ng Diyos na ibigay ang pangangailangan nila. Ganyan din ang walang kakontentuhan. Kapag tayo ay sinasabi nating anak na tayo ng Diyos, Kristiyano tayo, but we still doubt His goodness, that is an expression of discontentment. At kapag wala tayong kakontentuhan sa ibinibigay ng Diyos sa atin, diyan nag-uumpisa ang paghangad natin na kailangan nating mas marami pa, mas marami pa. Kapag meron ka na, sabi mo, isa pa. Kahit isa na lang. Pag nagain mo na yung isa na lang, hindi ka pa rin masatisfy, isa pa muli. Ganyan ang tao. Ngunit, ang contentment on the other hand, ay pinangahawakan niya. He rests in the promise that God's grace is sufficient for every trial. Yan ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Nung hiniling niya sa Diyos, he petitioned for 3 times that God would remove his thorn on the flesh, a messenger of Satan, sabi. Ngunit hindi ipinahintulot ng Diyos. Ngunit ang itinuro ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for you. Yun ang itinuro sa kanya. So, ang taong may tunay na kakontentuhan, ina-acknowledge niya ang Ama sa langit na alam niyang lahat what we need even before we ask Him. Katulad ng sabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 6 verse 8. Bago pa natin sabihin sa Diyos ang pangangailangan natin sa pananalangin, ay dati na niyang alam. Hindi po isang magaan lang na bagay para sa Diyos ang walang kakontentuhan. Sa katunayan, kung titignan po natin ang Biblia, bagamat hindi na katulad sa atin ngayon ang bigat ng judgment ng Diyos upon covetousness and discontentment, noong panahon ni Naakan, alam natin ang istorya ni Akan sa Old Testament, na pinasakop sa kanila ng Diyos ang isang bayan. And then meron silang plunders ang tawag doon. Kinuha nila yung, ang sabi ng Diyos, sirain nilang lahat. Ngunit si Akan ay nagtago ng articles na sa palagay niya ay mapapakinabangan. Ngunit the Lord's judgment came to his family. At lahat sila ay anong nangyari? Nahati ang lupa at nilamon sila ng buhay ng lupa dahil sa galit ng Diyos. Ganon din kay Gehazi. Ganon din kay Ananias at Sapphira sa Book of Acts. Itinago nila ang some portion ng pinagbentahan nila, ng ari-arian nila, that they suppose na ilalagay sana sa paanan ng mga apostol. Ngunit nagtago sila ng bahagi ng kanilang pinagbentahan. Anong nangyari? Kaagad-agad silang namatay. Hindi man ganon kabigat ang parusa ng Diyos sa atin ngayon sa covetousness and discontentment. Yet, God's attitude toward discontentment has not changed. At ang spiritual danger na mas iniibig mo ang mga bagay ng mundong ito kaysa magtiwala ka sa provision ng Diyos ay napakaseryosong bagay po yan. Seryosong bagay po yan. Katulad, ang ginamit ni Apostol Pablo dito sa lapi. Sabi niya sa verse 9, sa binasa po natin sa 1 Timothy 6. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring
magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Hindi po ibig sabihin yan na hindi na po na natin kailangan ng pera para mabuhay. Ginagamit, binibigay ng Diyos ang kakayahan natin makapaghanap ng pera. Money in itself is not evil. Hindi po masama. Ang kayamanan mismo, ang pera mismo, hindi masama. Ang sinasabi ng Biblia ay kung yan na ang iniibig natin kaysa sa provision ng Diyos. Kung yan na ang pinagkakatiwalaan natin sa buhay natin, na kung yan na ang nagdi-define mismo sa kakontentuhan ng buhay natin, yon ang masama. Kung mas nakukontento na tayo sa pagkakaroon ng maraming salapi, kaysa sa communion natin sa Diyos na siyang nagbibigay ng pangangailangan natin, yon na ang nagiging masama. So, contentment rests in the promise that God's grace is sufficient for every trial. Tandaan po natin yon. Ano kasi ang rason bakit kung minsan hindi marunong makontento ang tao? Ano ang opposite ng contentment? Ang opposite ng contentment po ay worldliness. And worldliness is not a small matter. Ang Scripture, ang Biblia mismo, consistently warns against the love of money and possessions katulad ng binasa natin. Kasi kapag nadi-develop po ang covetousness sa puso natin, ano pa kasi ang covetousness? Yung pilit mong inaari ang mga bagay na hindi talaga sa'yo. If you own something that is not rightfully yours, that is covetousness. And covetousness quietly suffocates spiritual vitality because it shifts our trust away from God and unto created things. Ibinabaling po ng covetous na puso natin ang ating pagtitiwala. No, inilalayo tayo sa pagtitiwala natin sa Diyos at ang pagtitiwala na natin ay natutuon na sa mga bagay na naririto sa mundo. Ang mabigat pa dyan, ang sabi ni Juan sa 1 John chapter 2, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ang sabi ni John, ibig sabihin, kahit pa ipinoprofess natin tayo'y Kristiyano, ngunit mas iniibig natin ang mundo, pati ang mga bagay dito sa mundo, ang sabi niya, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa Kanya. At kung, ito po ang implication nun, if the love of the Father is not in us, in other words, we are not true Christians. Bakit? Ang sabi ng Hebrews 12, kung dinidisiplina ka ng Diyos, ginagawa niya yon sapagkat ikaw ay Kanyang iniibig at itinuturing niyang ikaw ay tunay na anak. So, ibig sabihin, kung ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakatuon sa'yo, hindi ka dinidisiplina sa anumang paraan, ibig sabihin, hindi ka anak ng Diyos. Ang sabi dun sa Hebrews 12 ay, anong tawag sa'yo? Labvag, kung natay banag. Hindi ka tunay na anak. Hindi ka Kristiyano. Yang katagang yan, it may be sobering. It may be strong for us. Ngunit, ang katotohanan na nakapaloob sa katagang yan ay dapat kino-convict tayo. It should melt our hearts because ang hinihiling ng salita ng Diyos sa atin na ang puso natin, ang pag-ibig natin ay hindi pwedeng hatiin sa dalawa.
it could not be divided in ultimate allegiance. Why? Ang sabi ni Jesus, we cannot serve both God and money. Sa Matthew chapter 6 verse 24. Love for the world gradually dulls our appetite for God, while love for God loosens our grip on the world. Kaya dapat ang namamayani sa atin ay pag-ibig natin sa Diyos, hindi ang pag-ibig natin sa mga bagay lamang, lalong-lalo na ang pera. Ang mga katagang ito, katulad ng sabi ni Juan, do not love the world or the things in the world. Sapagkat kapag yan ang pinipili nating ibigin na lalayo tayo sa Diyos, yan ay isang mabigat na turo. Ngunit kapag tinanggap natin yan, yan ay naihahalin tulad sa isang strong medicine, matapang na gamot, na kung saan ay ginagamot ang ating mga kaluluwa, which is prone to love this world and the things in it, and to wander from our Lord and King. Diba, kung minsan, pag may masakit sa atin, lalong-lalo kapag ngipin mong masakit, kung pwede lang, gusto mong bumili ng pinakamalakas na gamot na i-take mo para maibsan ka agad yung sakit. Lalong-lalo na gustuhin dapat natin ang mga katagang katulad ng sinasabi ni Juan, na huwag mong ibigin ang mundo, pati ang mga bagay na nasa mundo, sapagkat yan ang maglalayo sa'yo sa communion mo sa Diyos. Kapag we take that as a strong medicine, it heals our soul. It heals our soul sa tendency natin na we love this world and the things in it. At ang tendency natin to wander away from our communion sa ating Diyos at tagapagligtas. Ang warning na yan ay expression ng fatherly love ng ating Ama sa langit, calling us back to Himself, ayon sa Romans chapter 3, verse 19. Now, ito ang katotohanan, mga kapatid. Ang godliness with contentment na tinuturo ng Biblia may not be difficult to practice when everything in life is going well and our needs are well supplied. Totoo po yan. Kung puno ang refrigerator natin, hindi nagkukulang ang pagkain natin, palaging meron, everything is full, at bawat isa sa pamilya ay maganda ang kalusugan, walang nagkakasakit, obedience may appear easy. Ang pagpapasalamat sa Diyos ay it flows naturally kung we are experiencing abundance sa material blessing ng Diyos. Ngunit, when crisis strikes, kung ang employment, the source of income becomes uncertain, o kaya may mga unexpected expenses, tulad halimbawa, biglang nasira yung sasakyan mo, o kaya biglang nangailangan ng anak mo, wala kang makukunan, ang practice ng godliness becomes more challenging. Ang practice ng contentment becomes more challenging. Lalo na kapag andyan na yung mga due dates. Yung tinatawag na due date na yan, due date. Due date for loans, due date for bills, due date for matriculations, due date ng insurance, at kung ano-ano pang mga due date, ang resources mo seems insufficient. Diyan nasusubok ang pagtitiwala at pananampalataya natin. In such moments, temptation to anxiety, fear,
and covetousness grows stronger. Katulad ng sabi ko kanina sa inyo, paano kung merong lalapit sa'yo na kapatiran mo at hihingi ng tulong at ganun nga ang sitwasyon mo? No? Marami ka ng due dates, pagkatapos, it seems your resources is insufficient. Paano mo pa i-exercise ang godliness and contentment? So mga kapatid, without the sustaining grace of God and the firm grasp sa sovereignty ng Diyos at ang kanyang providence, ay madali lang po sa atin ang mag-alala at ma-discourage. Ngunit, ang Biblia ay tinuturuan tayo na ang kakontentuhan, mga kapatid, bayaan nyo lang si Cyril, sa akin kayo mag-focus. Ang contentment ay natututunan po natin sa pamamagitan ng mga turo ng Panginoong Hesus. Si Apostol Pablo ang nagpapatotoo niyan. Ang sabi niya sa Philippians 4:11, I have learned in whatever situation I am to be content. Sa kawalan man o sa kasaganaan, natutunan ko kung paano ang magkontento. So contentment, mga kapatid, hindi po yan natural sa ating mga puso. Sapagkat ang pusong nasa atin, it is always prone to love the world. It is always prone to hunger for things, to want for more. But contentment is cultivated through trusting God in both abundance and need. Nakukultivate po yan sa pamamagitan ng mga panahon na ipinararanas sa atin ng Diyos ang kasaganaan at kakulangan. Saka ka lang madaling magsabi, praise God, salamat sa Diyos kapag ka hindi ka nagkukulang. Pero kapag ka salat ka, baka hindi mo pa mabigkas yun. Hindi ka na makapagpasalamat kay Lord. Pwede mo bang sabihin na salamat Lord at nagkukulang ako ngayon? Napapalakas naman ang aking pananampalataya at pagtitiwala sa iyo na hindi ka magkukulang kailanman sa pagbibigay mo at pag-aabot mo ng pangangailangan namin. So, ultimately, mga kapatid, ang sikreto po ng pagkontento ay hindi po matatagpuan sa pag-improve ng sirkumstansya ng buhay. Ngunit, sa isang malalim na kaalaman patungkol kay Kristo. Bakit? Kahit na anong gawin natin, mga kapatid, umangat man ang pamumuhay natin, hindi yon ang tunay na kakontentuhan. Marami na pong nakaranas ng ganyan. Si Solomon na lang, sa kanya tayo mag-aral. Kasi wala nang taong nabuhay na kasing yaman ni Solomon noon. Ngunit sa kanyang kayamanan, sa kanyang mga inabot, ang sabi niya, ang lahat ay walang kabuluhan kung hindi nadadakila ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo makukontento, mga kapatid, kahit na gaano pa kataas ang maaabot natin sa buhay. Kahit na gaano pa karami ang ma-accumulate natin sa buhay na ito. Ang tuon lang dapat ng kakontentuhan natin is to gain deeper knowledge of Christ Himself. Why? Sapagkat si Jesus, nabuhay siya ng perfectly godly life in our place and died for our sins. We are reconciled to God at naging tagapagmana tayo ng mga eternal riches na nasa langit na. So in Christ, we already
Possess every spiritual blessing. Yon ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3. Therefore, sa katotohanan yan, pwede po tayong manalig sa promise, sa pangako ng Diyos na kailanman hindi niya tayo iiwan, kailanman hindi niya tayo pababayaan sa Hebrews chapter 13 verse 5. Kung ang mga puso natin, ang buhay natin ay tunay na nasasatisfy kay Kristo, then we are freed from slavery to material things. We can still give generously. We can still serve sacrificially and endure trials patiently. Ang Ebanghelyo ang nagpapaalala sa atin that our greatest treasure is secured in heaven. Ang sabi doon, ang mga tunay na kayamanan, kaya nga sabi ko kanina, napakahalaga po na magkaroon tayo ng proper understanding of eternal realities. Sapagkat para sa tunay na Kristiyano, ang tunay na kayamanan po natin ay wala sa mundong ito, nandun sa langit, kung saan hindi nananakaw at hindi sinisira ng kumakain. Ngunit kung ang tuon pa rin ng puso natin ay ang mga bagay dito sa mundong ito, hindi talaga tayo magkakaroon ng tunay na kakontentuhan. Contentment is not natural to the human heart. It is cultivated through trusting God in both abundance and need. So bilang panghuli, mga kapatid, nawa ay pagkaloob sa atin ng Diyos ang kanyang kagandahang loob to cultivate godliness with contentment in us. Na ma-develop sa atin ang tunay na pagtitiwala sa kanyang providence na hindi nagkukulang. At tayo po ay makakapanalig sa kanyang mga pangako, and we find our deepest satisfaction in Christ alone. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa Psalm 73 verses 25 to 26, dito po tayo magwawakas. Gusto ko lang pong basahin Psalm 73 kasi napakaganda ng sinabi ng psalmista dito, verses 25 and 26. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang, at maging sa lupa'y aking kailangan. Puso ko't kaluluwa, kung nanghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. God is our portion in heaven. Siya lang po ang kailangan natin, at siya kakontentuhan, at siya mismo ang buhay natin. Kaya matuto po tayo magkontento upang sa ganon ay hindi tayo masadlak sa iba't ibang kapighatian at kasamaan na nagre-resulta o nagbubunga ng kamatayan sapagkat hindi kasi tayo nakukontento. Makontento po tayo kay Kristo at kay Kristo lamang. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Tunay na iyong mga salita lamang ang pinanggagalingan ng tunay na kaalaman at karunungan para sa amin upang kami tunay na makapamuhay ng maka-Diyos, may kakontentuhan na hindi nagdududa sa iyong kakayahan na mag-abot ng aming mga pangangailangan. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na maging responsable kaming stewards sa lahat ng ibibigay mo sa amin. Maging kayamanan man yan, talento, o ano paman na ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kami na hindi kami makonsume ng mga bagay na yan, bagkus ay magiging tapat kami sa paggamit ng mga bagay na yan na nagbibigay ng kadakilaan at kaluwalhatian sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa ipinagkaloob mo sa amin. Kinikilala namin ang bawat mabuting karanasan
ang mabuting bagay na aming natatanggap ay nagmumula sa iyo na aming Ama sa langit. At nagpapasalamat kami na habang kami dumaraan sa iba't ibang sirkumstansya ng buhay, hindi ka kailanman nagkukulang na tukdin ang pangako mo na hindi kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Maraming salamat sa mga itinulong mo sa amin sa hapong ito. Nawa ay gawin mong prinsipyo sa buhay namin ang mga ito, Panginoon. At nawa ay manatili ito sa aming mga puso at isipan. Salamat, salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos sa napakagandang mensahe na inihatid niya po sa atin. Tayo po ay yumuko at manalangin. Lord God in heaven, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mensahe na inihayag mo sa aming Panginoon. Maraming salamat sa pagtuturo mo sa amin na pagiging maka-Diyos at pagiging kontento, Panginoon, ay isang bagay na hindi po nagmumula sa amin, Panginoon, kundi nagmumula lamang sa iyo. At kung ito po ay ninanais namin sa aming buhay, ito po ay isang ebidensya ng pananahan ng banal na Espiritu sa bawat iya sa amin, Panginoon. Thank you, Father God. Tulungan niyo po kami na palaging mag-rely o magtiwala o manangan sa iyo, sa iyong mga pangako. At salamat sapagkat sa bawat isa sa amin ay idinidisplay mo, Panginoon, ang pagiging great provider mo sa amin. Sa maliit man o sa malaking pamamaraan, Panginoon. You provide for our needs and you never fail, Panginoon. Even once. Hindi mo kami hinayaan na mamalimos, hindi mo kami hinayaan na magutom, bagkus ibinigay mo sa amin ng sapat, Panginoon. Lord, dinadalangin po namin ang aming pagbibigay ngayong hapon na pagpalain niyo po nawa ito. Na sa aming pagbibigay ay bigyan niyo po kami ng pusong bukal, Panginoon, na may kagalakan na gagawin ito para sa iyong kalwalhatian, Panginoon. At Lord, nawa lahat po ng may bigay ay magamit po, Panginoon, para sa ikakalwalhati na iyong banal na pangalan at sa advancement, Panginoon, o paglawak ng iyong kaharian dito sa mundong ito. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen.
Hinihiling ko po na tayong lahat ay tumayo para sa closing prayer. At tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon namin, pinanggalingan ng lahat ng bagay meron kami. Diyos na pinagmumulan ng lahat ng aming pangangailangan. Kami, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat sa iyong salita na aming narinig ngayong hapon. Mga salitang may kabuluhan, may pakinabang sa aming mga hinirang mo. Dalangin namin, Panginoon, na kami ay iyong tulungan na makontento sa anumang meron kami. Pagkat ikaw, O Diyos, ay di minsan nagkulang sa amin. Sapat na, Panginoon, ang iyong habag sa bawat isa. At dalangin namin, Panginoon, na sa bawat sitwasyon namin, meron man o wala kami, ay patuloy kaming makapagbigay ng dangal at kaluwalhatian sa iyo. At sa panahon na kami ay iyong pinagpapalapag noon, ay turuan mo kaming isaalang-alang ang iba, lalo na ang iyong gawain. At taus-puso namin dinadalangin na huwag mong ipahintulot, O Diyos, na kami baguhin ng kultura ng mundong ito at kami ay turuan mong lubos na sumandal at umasa sa iyong walang hanggang kabutihan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.